All of these are aligned with our broader efforts to foster cooperation and to maintain peace, both within our borders and across the region. Sa gitna ng lumalalim na tensyon sa West Philippine Sea at mga hamong kinakaharap ng bansa pagdating sa seguridad sa karagatan, isang mahalagang kaganapan ang isinagawa sa Subic, Zambales, ang formal na pagkomisyon ng BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya, hindi lang bilang isang commander-in-chief, kundi bilang pangunahing tagapagtaguyod ng tinatawag na modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kaganapang ito ay isinabay sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Navy at malinaw sa bawat salita at kilos ng Pangulo na hindi ito ordinaryong selebrasyon, ito ay paninindigan. Sa ibang balita, mas pinalakas pa ang puwersa ng Philippine Navy. Ito'y matapos ang pagkomisyon sa bagong barkong pandigma nito na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ayon sa Presidente, mananatiling matibay ang tindig ng Pilipinas para maprotektahan ang soberenya sa ating mga teritoryo. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagprotekta sa Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea, alinsunod sa itinakda ng international law. Ito ang sentro ng mensahe ng Commander-in-Chief sa kanyang pagdalo ngayong Martes sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. For this reason, we have been progressively undertaking actions to attain a holistic defense posture that secures the whole Philippine archipelago and our exclusive economic zone. This is anchored in the comprehensive archipelagic defense concept. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy ang magiging ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga katuwang na bansa, kabilang na pagsasagawa ng military exercises kagaya ng kakatapos lamang na balikatan. All of these are aligned with our broader efforts to foster cooperation and to maintain peace, both within our borders and across the region. 1, 2, 3. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang formal na pagkomisyon sa serbisyo ng pinakabagong guided missile frigate ng Navy na BRP Miguel Malvar. Noong nakaraang buwan dumating sa bansa itong pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar, na binili sa South Korea at isang guided missile frigate. Matapos ng commissioning, inaasahang sasabak kaagad ito sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Armado ito ng anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft at electronic warfare systems, kabilang na ang Sea Star missile, torpedo launching system, 76mm super rapid gun at vertical launching system. Kasama rin sa commissioning ang BRP Albert Magini. Ito ang pinakaunang locally assembled patrol vessel at ika-8 Acero class fast attack interdiction craft o FAIC. Ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pagsuporta ng kanyang administrasyon upang palakasin pa ang ating sandatahang lakas, kung saan nasa yugto na ng Re-Horizon 3 ang AFP Modernization Program. We are investing in responsive and up-to-date assets and systems to ensure that our Navy remains a formidable force in the region. Mula Subic, Zambales, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang BRP Miguel Malvar ay binili mula sa South Korea, isang bansang matagal ng kaalyado ng Pilipinas pagdating sa defense cooperation. Ngunit higit sa lugar kung saan ito nanggaling, ang mahalaga ay kung ano ang kakayahan ng barkong ito. Isa itong missile-capable frigate. Ibig sabihin, may kakayahan itong makipaglaban sa ere, sa dagat at sa ilalim ng tubig. Mayroon itong anti-ship missiles, anti-submarine torpedoes, anti-aircraft systems, vertical launch system, at close-in weapon system. Para sa isang bansa na matagal na ring umaasa sa mga lumang barko, ito ay isang napakalaking hakbang pasulong. Hindi lamang ito simbolo ng teknolohiya, kundi simbolo rin ng pagbabago sa pananaw ng pamahalaan sa kahalagahan ng matibay na depensa. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ng Pangulo na ang kanyang administrasyon ay patuloy na mamumuhunan sa modernisasyon ng AFP. Kabilang narito ang pagsuporta sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program,
ang kasalukuyang yugto ng plano na tumutuon sa pagkakaroon ng mas advanced na systems, interoperability at regional readiness. Sa parehong seremonya, isinama rin ang commissioning ng BRP Jenner Tinangag, ang kauna-unahang locally assembled patrol vessel ng Philippine Navy. Isa itong malinaw na indikasyon na unti-unti ang Pilipinas ay natututo ng hindi lamang bumili, kundi magdisenyo at bumuo ng sarili nitong mga sasakyang pandagat. Sa hinaharap, ito ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa defense industry sa loob mismo ng bansa. Mahalagang balikan ang konteksto ng lahat ng ito. Ang West Philippine Sea ay patuloy na pinag-aagawan at hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang paulit-ulit na pagpasok ng mga barko ng China sa loob ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Sa harap ng mga insidenteng ito, ang pagpapalakas sa ating Navy ay hindi opsyon, kundi obligasyon. At dito pumapasok ang tunay na mensahe ng commissioning na ito. Ayon sa Pangulo, we stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Isang tuwirang pahayag, walang paligoy, walang pag-aalinlangan. Ipinahayag din niya na bahagi ng estratehiyang ito ay ang tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept, isang kabuuang approach sa pagtitiyak ng seguridad, hindi lamang sa mga isla, kundi sa buong kapuluan, pati na sa dagat-dagatang sakop ng Pilipinas. Ang Navy natin ay hindi lang basta tagabantay sa dagat. Sila ang unang humaharap sa mga dayuhang barko, sila ang tumutugon sa mga distress call, at sila rin ang mga unang nagbabantay sa mga likas yaman ng ating karagatan. Sa bawat bagong barko, sa bawat bagong kagamitan, at sa bawat training exercise, unti-unti nating binubuo ang isang hukbong dagat na may sapat na kakayahan para tumindig. Hindi rin ito ginagawa ng mag-isa. Binanggit ng Pangulo ang patuloy na ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa, kasama na ang Amerika, Japan, South Korea, Australia, at iba pa. Sa katatapos lamang na balikatan exercises, ipinakita ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito na handa silang magsanib puwersa para sa kapayapaan, seguridad at katatagan ng rehiyon. Ang commissioning ng BRP Miguel Malvar ay hindi pagtatapos. Ito ay simula ng mas masidhing determinasyon na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas, hindi upang makidigma, kundi upang ipagtanggol ang sarili. Dahil sa dulo, ang tunay na layunin ng matibay na depensa ay hindi ang giyera. Dahil sa dulo, ang tunay na layunin ng matibay na depensa ay hindi ang giyera, kundi ang kapayapaan. Mula sa Subic, ito ay paalala na ang kalayaan ay hindi lamang ipinaglalaban, ito rin ay pinangangalagaan. At sa bawat barkong tulad ng BRP Miguel Malvar na dumadagdag sa ating puwersa, isang hakbang ito papalapit sa bansang mas handa, mas matatag at higit sa lahat, mas malaya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagkomisyon sa pinakabagong guided missile frigate ng Navy na BRP Miguel Malvar. Ipinangako naman ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa sandatahang lakas ng bansa. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. 1, 2, 3. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagkomisyon sa serbisyo ng pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Kasabay ito ng pagdiriwang ngayong Martes sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy na isinagawa sa Naval Operating Base Subic. Noong nakaraang buwan dumating sa bansa itong pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar na binili sa South Korea at isang guided missile frigate. Matapos ng commissioning, inaasahang sasabak kaagad ito sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Armado ang BRP Miguel Malvar ng anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft at electronic warfare systems, kabilang na ang Sea Star missile, torpedo launching system, 76mm super rapid gun, vertical launching system at close-in weapon system. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsuporta ng kanyang administrasyon upang palakasin pa ang ating sandatahang lakas, kung saan nasa yugto na ng Re-Horizon 3 ang AFP Modernization Program. We are investing in responsive and up-to-date assets and systems to ensure that our Navy remains a formidable force in the region. Kasama rin sa commissioning ang BRP Albert Magini. Ito ang pinakaunang locally assembled patrol vessel at ika-8 Acero-class fast attack interdiction craft o FAIC.
Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Nanindigan naman ang Commander-in-Chief sa patuloy na pagprotekta sa Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea, alinsunod sa itinakda ng international law. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. For this reason, we have been progressively undertaking actions to attain a holistic defense posture that secures the whole Philippine archipelago and our exclusive economic zone. This is anchored in the comprehensive archipelagic defense concept. Dagdag ng Pangulo, patuloy ang magiging ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga katuwang na bansa, kabilang na pagsasagawa ng military exercises kagaya ng kakatapos lamang na balikatan. All of these are aligned with our broader efforts to foster cooperation and to maintain peace, both within our borders and across the region. Mula Subic, Zambales, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.